Auto mechanic, mekaniko, entrance exam. Ano nga ba yung mga kailangan mong paghandaan, pag-aralan, at iwasan sa loob ng exam na ito? So yun guys, disclaimer lang pala no. Hindi tayo magaling, hindi tayo sensei, and syempre, this video is also based on my experience sa nagdaang entrance exam nung nag-training visa ako. So yun guys, samahan nyo ako. At magsimula nga pala muna tayo sa salitang time is gold. Yes guys, si Japan nga pala dito nakilala sa pagiging istrikto sa oras. And if ever nasasalang ka sa skill test, please ko lang sa'yo, wag na wag kang malilate. Alam natin ang traffic ng Manila, and if ever na malate ka dyan, may worst scenario akong sasabihin sa'yo na pwedeng i-cancel ka nila sa exam na yan. At dyan na naman papasok ang salitang first impression last. Napakaraming kasabihan ng mga Hapon. Kaya if ever, sana gawin mo to. Para din naman sa'yo yan eh. At sa exam nga pala na ito is merong tatlong kategory. Nandyan si written exam, si actual exam, at si interview. Sa tatlong exam na yan guys, mauuna muna si written exam. And syempre, huwag kang mag-alala. Panalo ka dito kasi meron siyang choices. Multiple choices siya. Kaya hindi ka ganun mawawala. If ever na meron kang knowledge about sa mekaniko, nandyan nalalabas na mababasa mo kung ano yung tamang sagot. So yun guys, si written exam nga pala, ito yung mga cover niya. Si Ohm's Law. Ayan. If ever na nakalimutan mo na, pumunta ka na agad kay Google, kay YouTube, kung papaano ang formula ng Ohm's Law. And syempre, nandyan din papasok si crankshaft position, camshaft position, and rotation. Nandyan din papasok si diesel combustion at si gasoline combustion. Meron din dyan guys na under chassis, parts ng under chassis. And syempre hindi mawawala ang measurement. Si vernier caliper, si micrometer, and si torque wrench. Kung papaano yung pagbibilang at pagbasa. Kung papaano yung paggamit at sukat. So yan guys, pag-aralan ninyo yan. Kasi kahit sa written exam pa lang, meron ng bumabagsak, and yes, diyan makikita kung meron ka talagang knowledge about sa pagmimekaniko. And syempre, huwag ka mag-alala. If ever na bumagsak ka, meron ka pang chance. Unlimited chances. And syempre, sabi nga nila, yung umaayaw lang yung hindi nagwawagi. Huwag ka mag-alala, sasabihin ng mga sensei dyan, if kung saan ka mahina, if saan ka kailangang mag-improve para maipasap mo ang exam na iyan. Siyempre guys, maisingit ko lang, ito nga pala is based lang sa experience ko. Ito yung nung nakaraan pa. Ngayon guys, meron na kasing umuuso ngayon na online. Online interview, online exam, which is hindi ko gaano gamay kung ano yung merong, kung ano yung nangyayari dyan sa interview na yan, if ever na online. So yun guys, paghandaan na lang ninyo yung possibility na lalabas talaga to. And if ever na nakalampas ka nga pala sa written exam, congratulations! Kasi mayroon na naman panibagong exam. Diyan napapasok si wiring diagram. Ngayon, pag-aralan mo yan kasi mag-isa ka lang nagagawa ng wiring diagram sa loob ng 30 minutes. Yes guys, 30 minutes lang yung palugit na ibinigay sa amin dati. Ngayon, bibigyan ka lang nila ng white bond paper. Ngayon, ang ilalagay mo dyan is full schematic wiring diagram. Diyan napapasok si starting, si headlight, si reverse, si horn, basta lahat ng nakapasok sa schematic wiring diagram ng sasakyan, pag-aralan mo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman lahat pumapasa dyan. Bumabagsak ang karamihan. And syempre, isa na ako sa bumagsak sa schematic wiring diagram. But before mo sabihing mahina, subukan mo muna. Kasi, time pressure. And syempre, malalaman mo lang na bagsak ka na if nasa loob ka na ng training mismo. Hindi nila yan sinasabi na, uy, bagsak ka dito. Kasi,
Isipin mo nga, 30 minutes. If ever na 20 katao kayo, i-check ba nila agad-agad yan? Hindi. Kaya, huwag ka mag-alala pagdating sa wiring diagram. May bumabagsak pero pwede mong i-retake yan nang nasa loob ka na ng training. Pasado ka na nun, ibig sabihin. And if ever nga pala na nakarating ka hanggang ngayon sa video na to, i-like mo naman and syempre, i-share mo na rin, mag-comment ka na rin dyan ng mga reaction mo para may kasunod tayong content na gagawin. After mo nga pala makapasa kay written exam, ito yung gagawin mo. Nandyan si actual exam. And yes, si actual exam, nandyan si pressure kasi maraming tao ang manonood sa'yo. Nandyan yung mga sensei, nandyan yung mga perfectionist na manonood sa'yo. But still, kung ano yung magiging resulta ng entrance exam mo, yun yung kung anong meron ka. Gawin mo lang kung ano yung meron ka, kung ano yung ginagawa mo sa trabaho mo. Gawin mo lang yung proper way. Promise, nasa sa iyo pa rin kung ano yung magiging resulta pagdating ng actual exam. And si actual exam nga pala, ito yung mga cover niya. Mag-change oil kayo dyan. Yes. Mag-change oil kayo dyan, magtatanggal ka ng gulong, magtatanggal ka ng brake pads. And syempre, dyan papasok si decision making. Yes, kasi magsusukat ka ng langis. If ever na kulang, nasa iyo ang sagot. Ikaw ang magdi-decide if ever na mali o tama. Ngayon, dyan papasok si decision making. If ever na kibisi ka masyado, if ever na mahigpit ka masyado, okay lang yan, walang problema dyan. And syempre, nandyan papasok yung kung papaano ka gumamit ng tools. Yes. Si tools guys, pag-ingatan ninyo kasi marami ding nagkakaroon ng comment dyan na improper usage. Kasi si brake pads guys, susukatan nga pala ninyo yan. Ngayon, if ever na si Bernier lang yung ibinigay sa inyo, ngayon bumili pa ako kay Seria ha, bumili pa ako kay Seria para sa inyo ha. Hindi siya totoong Bernier caliper pero Bernier caliper siya no. Hindi, if ever na binigyan kayo ng Bernier caliper, papaano nyo susukatan si brake pads? If ever lang na alam mo na to, congratulations. And if ever na hindi pa naman, ganito yung way niya. Let's say ito si brake pads. Kung ano yung matitira, siya yung kailangan mong sukatan. At si Bernier caliper nga pala guys, pwede mong gamitin si Bernier caliper ng paganito. Yan. Kung ano yung natira, kung ano yung natirang maliit na yan, siya yung sukat na lalabas dito. Yes. And syempre, yung totoong Bernier caliper guys, merong lock dito. Yan, kailangan nyo din pag-aralan yan, yung parts ng Bernier caliper. Ngayon, after mo nga pala ma-perform yan, kailangan mong isulat yan, kailangan mong mag-memo. Kasi ipapaliwanag mo sa mga sensei yan. Pero after pa yan. Ngayon, if magbabalik ka na nga pala, kailangan magtanong ka muna sa sensei. Kailangan mo ng communication about sa trainer, kung sa mga judge mo. Kailangan hindi ka mag-decide ng para lang sa'yo. Para mayroon kayong communication, ganito gawin mo. Sensei, meron po bang torque? Kailangan po ba i-torque? Ngayon, dyan na papasok yung communication. Doon pa lang, meron na kayong points doon. Communication. Tanungin mo muna yung sensei kung kailangan mag-torque bago ka mag-decide ng sa sarili mo. Kasi mamaya, kailangan mong i-torque. Ngayon, hindi mo tinorque, hinigpitan mo lang ng kamay. Ngayon, improper na rin yun. If ever na mag-judge sila na, bakit hindi mo tinorque? Kasi nga, every vehicle merong torque specification. Ngayon, if ever na hindi mo na-perform yun, mali na yung magiging tingin sa'yo. Kaya mas maganda, sa kanila mo na makukuha yung tamang sagot. Sensei, meron bang torque? O kailangan bang i-torque? Ngayon, pag sinabi nilang hindi, okay lang. At least, tinanong mo yung tama na dapat mong gawin. Ngayon, if ever natapos ka na kay brake pads na ikabit mo na i-torque mo na, dyan na papasok yung paglalagay mo ng gulong. Ngayon, pag maghihigpit ka ng lagnat, i-check mo muna ha,
Baka mamaya, nakachamba ka lang ng naluwagan mo na, pero hindi mo pala alam. Left-threaded pala siya o right-threaded. Ngayon, i-check mo muna yan para hindi ka magkamali. Kasi yung mga sensei, hindi yan nagsasalita. Panonoorin ka lang yan. Pero pag yung sobrang mali na yung ginagawa mo, doon ka lang nila sasabihin na, wait lang, wait lang, wait lang. Tapos sasabihin sa'yo ano yung mali. Ganyan lang sila, hanggang ganyan lang sila. Pero hindi nila ibibigay yung tamang sagot. Uy, wag yan, mali yung ginagawa mo kasi ganyan, ganyan. Hindi ganon. Ngayon, if ever natapos ka na nga sa pagkakabit ng brake pads at gulong, dapat hindi mo ito makalimutan ha. Si Memo. Si Memo kasi si Memo yung ipapaliwanag mo sa sensei kung ano yung check-up na ginawa mo. Yung sukat ng brake pads. Kaliwa, kanan, harap, at likod. No? Kasi yan yung ipapaliwanag mo kay sensei. Ngayon, after mo magawa ang lahat na yan, meron ka ng memo, naibalik mo na ng tama. Naibalik mo na ng tama si gulong, nahigpitan mo na. Si hangin, na-check mo na rin. Wag na wag mong kalimutang i-perform si 5S. Yes. Number 1 yan guys ha. Si 5S. Ngayon, si 5S, kailangan mong i-perform yan para pa rin sa points mo. Kasi, hindi nila sasabihin niya na kailangan mo mag-perform ng ganyan. Kung ano yung way of doing mo, yun yung chinecheck nila. Kung nasa safety ka, nasa improper ka, nasa proper ka, yan yung tinitingnan nila. If ever na hindi mo na perform yan, malamang minus points yan. Kaya 5S guys, 5S. Yan. Huwag ninyong kalimutan yan, no? Ngayon sabi sa akin ni JBL Mechanic guys, if ever na hindi pa ninyo kilala si JBL Mechanic guys, ito si JBL Mechanic, isang vlogger din yan dito sa Japan, and syempre nakatulong na yan sa akin ng sobra-sobra, and syempre yung kasama pa niyan, Christian Mutuk, pare, salamat. And sabi nga pala niya, pare, nung lead man ako sa Toyota, trainer ako sa Toyota, meron kaming quote. Yan, meron kaming quote. Sabi diyan, pare, do your ordinary duties extraordinarily well. Ngayon sabi ko, pare, ano yung meaning yan? Pag-isipan mo na lang about yan sa 5S. Sabi niya sa akin ganun. Ngayon, para sa'yo yan, if ever na kailangan mo mag-isip-isip, ano nga ba yung ibig sabihin yan? Ngayon, if ever na nakatapos ka ng written exam, actual exam, dyan na papasok guys si final, si interview. Yes guys, assessment na yan. Ngayon, isang tip ko lang sa'yo, be humble sa mga pagsasagot sa mga sensei. Kasi guys, yung mga sensei dyan, matataas na rin yung pinag-aralan niyan, matataas na rin yung skills niyan about sa pagmimekaniko. And kung ano yung tinanong sa'yo, yun lang yung isagot mo. Huwag ka ng maraming palaboy-laboy. Kasi if ever guys na halimbawa, tinanong ka nila, tapos nayabangan sila sa sagot mo, dyan na dadating yung part na susubukin ka nila. Ngayon, tip ko lang sa'yo, be short sa mga sagot. Kung ano yung tanong, yun lang yung isagot mo. Kung ano mo yung sagot, yun lang yung isagot mo. Huwag na yung maraming sagot pa. Kasi susubukin at susubukin ka ng mga sensei if ever na merong hamon sa mga sagot mo. If ever na makitaan ka nila na para magilas tong bata na to. Yun lang yung tip ko sa'yo. Hindi na ako pwede makapagbigay pa ng mga sagot dyan sa mga interview na yan kasi every sensei, iba yung mga capacity, iba yung mga kategory na mga tinatanong. Ngayon, pag-aralan nyo na lang yung mga starting, yung mga common problem ng mga sasakyan. Pag-aralan nyo na lang yan, lumalabas yan. And syempre, after nga nito, much better na bisitahin mo rin ang video natin na to. About siya sa tools and equipment na nakatranslate sa Nihongo. For example, ito na lang, vernier caliper. Mayroon din siyang meaning sa Nihongo. Ang tawag nito sa Nihongo is nugisu. Kaya nga, if ever na magte-training ka na, kailangan mo rin siyang puntahan para meron ka ng idea. Makakatulong din yan. So yun guys, maraming salamat. Sana naka-like and subscribe ka na para palagi tayong magkita-kita sa bawat upload ko. Maraming salamat. JP Vlogs.